Ayan, for today's video guys, punta tayo dito sa Tuktuan, may tanyang pwesto na yan. Alam mo guys, ito na, isasabihin ko na sa inyo. Kumbaga short time kasi hindi napunta tayo dito sa pwesto. Second time around ay ibigay daw sa atin ipasasalo. Siyempre, kung tayo sa pwesto sa pwesto. Isang na pagkatiwala ay hindi na naman napa sa atin. Siyempre, tayo tayo ang mababalik na. Ito na ay chance na magkamaroon tayo sa tingin nating pwesto at makikilala sa sa iyo nilo, maganda sana guys, sayang. Records nga pala doon sa Ayan. kadugtong na kwento Nakakalungkot. natin. Siyempre, nakakalungkot. Kasi, akala ko, yun may hawak pa tayo mangga. Dumi ng ulo natin na nanguha tayo ng nanguha tayo ng mangga dyan. Tapos, nadali pa tayo kasi nilinis ko na kasi ang daming baging na pumakit sa puno. Napakarumi. Baka apoy sa hindi inaasahang pagkakataon. Siyempre iwas na rin, hinila natin yung baging kaso na ayun guys, na jackpot tayo na bote. Pero segue ko na rin, ako yung nalulungkot hindi dahil sa pagkakabote, okay lang yan, malayo sa bituka. Ay yung motor natin NMAX, ako yung nalulungkot kasi nangihinayang dahil sa ikalawang pagkakataon. Akala ko magkakasariling pwesto na yung Jobs Pares. Syempre sino ba namang hindi mangangarap na magkaroon ng expand, hindi mag-expand yung hanap buhay mo, hanap buhay nyo, yung pinagsusumikapan nyo. Syempre lahat tayo nangangarap para dyan. Kaso na-late ako kasi usapan namin is 2:30, pero nagpasabi naman ako na malilate kasi nga ako magluluto muna ako ng pares before ako magpunta kasi alanganin yung oras ng punta ko at siguradong pagbalik ko magagahol ako magtinda ng pares. Kaya ang ginawa ko, nagluto muna ako ng pares, tapos after kong makaluto, hindi pa ako tapos magluto, may dumating na kamag-anak, nagpabunot na, nagpayos ng ngipin sa kapatid kong dentista. In short, medyo mas nadali ako ng konti, halos 3:30 ako nakarating. Pagdating ko dun sa pwesto, hindi ko na inabutan yung kausap ko at sabi nung naiwan, hindi na daw ibibigay sa akin yung pwesto, siya na lang daw uli ang magtutuloy. Kasi ganito yan guys, last year na contact din ako nila. Syempre masaya ako kasi masaya ako kasi magkakapwesto na kami. And then pagbalik niya, sabi tutuloy na lang daw ulit niya. Ngayon, last year on April, ngayon March, pinuntahan ako nila nung nakarang mga 3 days ago na. Sabi saglitin ko doon at nag-uusap kami sandali sa tindahan na ipapasa niya sa akin. Pinag-usapan na namin sa BIR, sa barangay, kung paano yung sistema ng rentals. At after nun, kinabukasan, sabi niya gusto niya malaman Friday. Yung sagot ko, sige ka ako, dahil nung Thursday ng gabi nag-usap na kami ni Mrs. Sabi namin kukunin. Tapos nung kinaumagahan ng Friday, kausap ko yung magpapasa sa akin ng pwesto. Pinakukontak ko yung isang, baka ako may contact siya ng isang dati kong kasamahan kasi mapapagkatiwalaan naman, bala ko sanang kunin at siya ang ilalagay ko doon. Syempre sino namang ayaw na magkaroon ng expand yung negosyo mo. Kaso gaya ng sabi ko ngayon, na-late ako, nakakahinayang lang. Sana
Kasi wala man lang pasabi. Kasi ang huling usapan namin, sige hintayin kita dito sa store. Sana sinabihan ako. Nasayang din yung oras ko. Kaso ang mas pinanghihinayangan ko yung hindi ko malaman kung ang tanong ko kung para sa akin ka ba talaga. Siyempre nakakahinayang. Sabi nga madami pa namang opportunity pero sana meron. At umaasa ako sana isang araw magkaroon din ng pwesto si Jobs Pares. Kasi sayang gustong gusto ko talaga magkapwesto para mas dumami yung maserban natin ng pagkain sa murang halaga at sa maayos na lasa. Siyempre yung kalinisan nandoon na. Sa ngayon kasi naka food cart ako. Kung makikita nyo sa pang intro ko yung cart, yun yung nandoon sa tapat ng Isabelitas Kitchen sa Santa Rita Giginto at doon ako nagpapares. Siyempre hindi ko pa rin bibitawin kung sakali nakakuha ko yun. Yun yung kumbaga gagawin ko munang gabay para habang nasa survival stage yung kung nakuha ko yung pwesto. Kaso wala, sayang. Pero sana po magkaroon tayo ng pwesto around Giginto para kahit dito nga sa tapat ng clinic ng kapatid ko sa Malolos pwede na yun lang. Nangihinayang talaga ako guys, nangihinayang. Kala ko isang masayang balita kasi totoo lang isa yan sa sa pinagdasal ko nung nagpunta kami sa sa Quiapo Church. Hindi ako umiyak sa simba, pero siguro sa bigat na rin ang dinadala ko sa siguro minsan may time na hindi ko na kaya. Minsan pinag-ano ko na lang, pinagpapa sa Diyos ko na lang. Sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. Pero hindi ka ako susuko. Lahat ng ginagawa ko hindi ko susukuan, pero kayo na po ang bahala kung saan patutungo yung mga ginagawa ko. Pero sana lahat tama. Gusto ko lang para sa pamilya ko. Kahit itong pagbablog pinupursige ko kasi hindi man tayo sumikat, magkaroon na ng konti pantulong sa pamilya. Maayos na yung pamilya, ganyan. Siyempre sino bang may ayaw ng mabigyan ng maayos na buhay ang pamilya? Wala namang hindi gusto yung ganun, di ba? Lahat tayo gusto natin yan. Kaya minsan inabot ko yung halos hindi na ako nahiya sa mga tao nakapaligid at yung mga nakasama ko, mga kapatid ko, tito, tita, na ako maiyak sa lahat ng problema ko na lahat pinagpapasa Diyos ko na. Sana tulungan ako. Alam ko naman kaya, alam ko naman 24/7 lagi nandiyan si Lord. Hindi man tayo madalas sa simbahan, pero madalas nananalig talaga tayo sa Kanya. Talagang walang patid yan. Yun lang guys, talagang nanghihinayan lang talaga ako sa pwesto. Sayang, pero sana magkaroon pa rin.